Korean cream cheese bun. Tunog intimidating, pero madali lang yan. Napakasarap. Let's begin. Welcome to my channel. Nakaano na ba? Nakaano na. Pindutan ka? Ah, meron ako. Pindutan. Galing nga. So, let's start. Ito na. Gawin natin is Korean bun for Kuya JD kasi birthday niya. 1 year niya ng request to. 1 cup of milk. First time ko lang tong gagamitin sa bread maker kasi normally mixer ginagamit. Yay! Yes! Yes naman! Okay, mixer gagamitin natin kasi tinatamad ako. Sige. Yes, sir! Tapos yung eggs, 2 eggs. Dapat butter to, pero wala akong butter. So, replace natin yan with olive oil. 1/3. Yeah! 1/3 of olive oil. Yan. Kasi sa bread maker, yung liquid ang nasa ilalim. Ile-layer natin yan. Sumunod na yung mga dry. Oy, wag niyong galawin yan, nak. Get out, get out. The first step is the flour. 4.5 cup. Para hindi ko makalimutan. 2, 3, 4. 4.5 cup of flour. Medyo pantay natin. Lagay na tayo ng sugar. Oh, this is half cup pala. Half cup of sugar. Lagay natin sa gilid. Then, ang susunod na is 1 teaspoon of salt. Gilid dito lang yung sugar. Sa kabilang gilid, doon natin nilalagay yung salt sa sulok. Yung yeast naman is 2.5 teaspoon. So, gagawin ko na lang is half tablespoon. 2.5 teaspoon. Dito sa gitna naman siya. Maglagay kayo ng hole sa gitna. Basta careful na for the sugar not to touch the salt. Tapos, salang na natin dough setting sa bread maker. Okay, so gagawin natin ngayon is yung cream cheese filling. So, gamit ko is Philadelphia, pero pwede kayo gumamit ng ibang brand. Mas gusto ko lang talaga yung lasa niya. Dito sponsored na. Para mas mabilis. Para mas madali. Nadurog na siya, lagay natin. 1/4 cup ng all-purpose cream. Nicely, kasi gusto ko yung texture. And 1 tablespoon sugar. Scrape yung gilid, kasi minsan hindi nakukuha. So, scrape natin yung gilid. Tayo ng sweetener. This is 1 tablespoon of sugar. This is done. We're gonna do the garlic dip. Dami niyang elements. Dami natin ginagawa, pero sulit to kasi napakasarap niya. Napakasarap niya. Ganon. Ganon ka talaga. Ganon. So, ito, nilagay ko na yung isang bar. 220 grams ng butter. Any butter will do, pero mas masarap yung mas mahal. Yun. Pero kung anong nasa budget mo, yun yung bilhin nyo. 20 pieces ng garlic. 20 pieces ng garlic. Parsley, maglagay tayo. Lagay tayo ng parsley. Sana walang maingay sa background. 2 tablespoon ng honey for sweetener para mas masarap. Pwede sugar yan, pero mas gusto ko yung honey. Honey. Ibigyan pa natin yun. 2 tablespoon all-purpose cream. Pulang po. 2 tablespoon of all-purpose cream. Egg. 2 egg. Medium size. Happy birthday to you! Dito na may birthday na nag-request ng Korean bun for 1 year. Tapos, half cup of milk. Diba, matrabaho. Matrabaho siya. Lagay ko na ba lahat? Ay, asin. Lagyan natin asin. Okay. So, ang kailangan lang natin mag-blend lahat.
Tapos na yan, set aside. After sa bread maker, shape mo lang into buns. Then bake sa 375 degrees for 20 minutes. Then hiwain mo na kasi lalagyan natin yan ng cream cheese filling sa lahat ng hiwa niya. Syempre, mas marami, mas masarap. Depende na lang sa'yo kung gaano karami. After malagyan lahat, i-dunk mo na yan dun sa ginawa nating butter mixture. So, dapat tunaw yung butter mixture. Kanina medyo tumigas, so ginawa ko, microwave ko yan para mag-liquid siya. Dunk mo sa butter mixture hanggang makover yung buong bun kasi ang sarap niyan. Then, you'll bake this again at 190 degrees Celsius preheated oven for 15 to 20 minutes. Depende yan sa oven. So, bantayan nyo lang. Bantayan nyo until crispy yung top at brown na siya and you are done. Napakasarap niyan. Pero sa mga natikman ko, this is the best one.